Sabi sa Romans 12:12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Alam nyo, ako yung tipong tao na dati sobrang hirap magdasal. Maski sa maliliit na bagay. Lalo na sa maliliit na bagay. Yung mga malalaking bagay nga, nahihiya pa ako. Gusto ko yung pagdadasal ko talaga para sa akin. Kumbaga, yung malaki talaga yung magiging epekto sa akin. Kumbaga Yung nagsulat niya si Paul, Romans. Si Job, kung kilala niyo man siya yung pinaka naghirap talaga sa buhay sa Bible. Kasi siya yung tipong wala naman siyang ginagawa, pero kinuha sa kanya lahat. Tapos, sa ex ko nun, gusto kong iparating siguro sa sarili ko na si Job, hindi ko kaya yung ginawa niya. At ito yung hiningi ko sa ex ko nun. Isang cross. Kasi ito yung nagsisimbolo na hindi ko kaya ginawa ni Job at hindi ko kayang kargahin yung cross ko, kaya susuotin ko na lang yung cross ko metaphorically. Kaya alam niyo yun, ang weird. Pero sabi nga ni Paul, be constant in prayer, be patient in tribulation. Kaya kailangan mo talagang magdasal. Lalo na rin pag nawawala internet mo kasi nakakairita na to Alam niyo yun, napakahirap din kasi na buhay ngayon pag nawawala internet. Di ko alam kung nasira na ba talaga yung wifi adapter. Kaya bumili ako nito. Isang LAN cable na sa tutulang di ko alam kung saan. For 3. Oh no. Ooh, premium brand. Di ko alam kung kasya na ba ang 10 meters. Kasi nasa taas yung router namin at nandito sa baba yung PC. Nakita nyo naman, diba? Sana na lang talaga kung may sira man lang talaga. Kasi sa phone okay naman yung internet. Pero dito sa desktop, di ko lang bakit talaga napakabagal niya. Ito yung bilis niya kapag yung wifi yung gamit. Di mo umabot ng 25 Tiyang galang yan. As in, alam nyo yun, sobrang intermittent. Nakakairita. Ang hirap kaya mag-upload. Hirap din mag-download. Pero ito tandaan nyo kahit nagdadasal ka araw-araw, hindi naman ibig sabihin nun yung kalaban, hindi ka nalalapitan. Katulad na itong internet. #patience. Nabanggit ko na nga kanina na si Job ay yung tao na talagang sinubok kahit wala naman siyang ginagawa. Kaya di rin talaga applicable sa mga Christians yung kapag ka may ginawa kang mabuti, babalik sa'yo mabuti. Pag wala ang ginawang masama, wala rin mangyayari sa'yo masama. Kasi si Job na nga yung patunay na ang buhay ay talagang unfair kahit anong gawin mo. Basahin niyo yung buong Job, yun kasi talaga yung point. Kung nagreklamo rin yan, pero ito, kinuha ko yung Job 1:20 kasi sabi dito, then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. Di pa umabot. Kasi kahit nga ganun yung mga nangyari sa kanya, ay, hindi. Lumuhod pa rin siya at sumamba. Ibig sabihin, nagdasal talaga siya at pinagbugay pa rin niya si Lord. Kasi yung tiwala niya pa rin na kay Lord. Pero sinasabi ko nga na nagreklamo yan. Nung mga kalaunan na yun, talagang nawawala na talaga sa kanya lahat at hirap na rin siyang magpanatili dun sa pag-rejoice niya sa faith. Pero, kung tutusin, katulad ko, nandito pa rin naman ako At, nabuhay pa rin naman siya hanggang dulo Binalik pa nga sa kanya, spoiler alert, binalik sa kanya lahat ng nawala sa kanya. Okay, moment of truth. Speed test. Please. Oh my gosh. 300.
Legit pa to. Paano nangyari yun? Nearly 70% of long-haul truck drivers are obese. This 4K. Nearly 70% of long-haul truck drivers are obese. Ganon yung storya ni Job. Actually, napakaganda talaga ng storya ni Job. Kaya nga sabi ko hindi ko kaya yung ginawa ni Job. Kasi, kapag ako sinubok at ako nag-fall, alam ko sa sarili ko, baka mamaya, hindi ko masabi, pero baka mamaya, gets nyo na yun. Isipin mo tinanggal sa'yo yung pamilya mo. Yun yung nangyari kay Job. Ikaw, anong gagawin mo bilang normal na tao? Anong gagawin mo? Kasi turo doon talagang manampalataya ka lang Magtiwala ka lang kay Lord Ako hindi ko talaga kaya yun Thank you, Lord! Pero yun nga, pinatunayan sa akin ni Lord na mali yun. Kasi yan yung mindset ko talaga dati, kaya nga may cross Symbolism ko sana to na di ko kayang maging si Job. Pero, ewan ko, anong trip ni Lord, talagang, pag talaga kung ano yung ayaw mong mangyari sa'yo, yun talaga yung ipaparanas sa'yo ng Diyos. Ayoko maging si Job, pero pinakita niya sa akin na kaya ko pala yung ginawa ni Job. Kasi kung tutusin, parang tinanggal din naman sa akin lahat. I mean, hindi naman lahat ng katulad kay Job. Kasi kahit pa paano, kaya ko pa rin naman gumawa ng video. Pero syempre, yung puso ko nabasag. At para sa akin kasi, yung ex ko yung naging buhay ko Hindi ko naman ngayon kinakaya kasi sabi ko nga, yung oras ko sa kanya ko talaga nabigay lahat. At nag-invest na ako dun sa taong yun ng napakalaking oras, bagay, lahat. At syempre, kinuha. Nawala. Natanggal sa akin. Masakit. At least meron ng internet. Nice yung internet. Kaya sinasabi ko sa inyo, mapamaliit na bagay, mapamedium na bagay, mapabagay na hindi kayo sigurado kung anong idudulot sa inyo ng bagay na yon, ipagdasal nyo. Lalo na yung mga gusto nyo talagang gawin sa buhay, yung malalaking bagay. Lalo na yung mga tipong nagkakaroon kayo ng pangamba, ipagdasal nyo yan para magkaroon kayo ng clarity. Kasi ang sabi rin talaga sa John 8:32, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Pinagdasal ko yung pangangambang yun sa ex ko. Di ko man in-expect na talagang masasaktan ako, pero in-assume ko na masasaktan ako at nasaktan niya ako. At napatunayan din ni Lord. Kumbaga dalawa yung pinakita niya sa akin. Pinakita niya sa akin na kaya kong maging matatag, kaya kong maging si Job kahit papano, at kaya kong tanggapin yung katotohanan at maglakad pa rin kasama siya. Kasi yun yung mga bagay na akala ko hindi ko magagawa. Kaya yung mga bagay na naiisip nyo at bumabagabag sa isip nyo, ipagdasal nyo na. Para yung anxiety na yan, na kay Lord na lang. At yung peace, nandito na. Kasi balang araw, ipapakita rin sa inyo ni Lord ang katotohanan. Basta magtiwala lang kayo sa Kanya. Huwag kayong mag-i-stray ng landas. At huwag kayong bibitaw sa Kanya. Kasi si Lord talaga, sinasabi ko sa inyo, yung mga milagro. Nangyayari yan. Araw-araw. Hindi ko in-expect. 300 Mbps pala internet namin.